aming Diyos, aming Ama, makapangyarihan sa lahat, itinataas ka namin at kinikilala ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang gawain ngayong gabi. Mangusap po kayo sa amin lahat, sa akin, inyong lingkod, sa bawat mananampalataya na narito ngayon. Lahat po kami, Panginoon, ay makikinig sa iyong salita. At hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw lamang, na siyang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bakit po napakahalaga o mahalaga ang paglago ng isang mananampalataya? Why is it so important or essential for a Christian to grow in the faith? Bakit kailangan lumago sa pananampalataya? Maraming dahilan. Spiritual growth is a journey of deepening our relationship with God, understanding our faith, and living a life that is aligned with His will, and becoming more like Jesus. Ito po ay mahalaga sa maraming kadahilanan. It deepens our relationship with God. It strengthens our faith in God. It develops our discernment of the things and will of God. It encourages our walk in holiness with God. It enables us for service. It is a process moving Christians from a life controlled by sin to one of good works. And most importantly, it gives us assurance of salvation. Maraming dahilan. Yun po yung mga ilan lamang sa mga kadahilanan kung bakit kailangan lumago ang isang mananampalataya. Well, on the other hand, is it possible for a person to know about God, to know about Jesus, speaks about God, sings songs of praise, worship, read and memorize the scriptures, attend the church regularly, give tithes, active in the Lord's ministry, and still an unbeliever without relationship with Christ? Is it possible? Absolutely. Yes. Growth is the assurance and evidence of the life that we have in Jesus. Ang paglago ay isang katibayan at kapahayagan ng bagong buhay na nasa atin dahil sa pagtanggap natin kay Jesus. If a person claims to be in Christ but is not growing in the faith, it is a sure indication that he is not a Christian. Handa natin yun. Kapag ikaw ay hindi lumalago, yan ay isang indikasyon, posibleng maging indikasyon na ikaw ay hindi totoong nakaranas ng buhay ng Panginoon. Hindi na itanim sa iyo ang pilihi na nagbibigay ng buhay. Walang paglago. But the big question is this: kailan ba at saan ba nagsisimula ang paglago ng isang mananampalataya?
Saan unang nag-uugat ang pasimulang paglago at patuloy na paglago ng isang mananampalataya? Mga kapatid, this is very important. This is very basic and yet very important. Tandaan po natin. Spiritual growth starts at how you view and approach sin in your life. Because sin is what hinders a believer from growing in the faith. Ang paglago sa pananampalataya ay nagsisimula sa ating pananaw at pagtugon sa kasalanan na siyang laging humahadlang sa pagsulong at pag-unlad o paglago ng isang mananampalataya. Wala po ba tayo doon? There are a lot of Christians struggling in praise and worship, all because they have sin in their hearts and they cannot truly worship God without giving that sin to God. What then is the appropriate response to sin? True spiritual growth begins with brokenness. It begins when you come to the end of yourselves, when you realize that apart from Christ, you are nothing. Naranasan na po ba natin na magkaroon ng isang basag na puso? Na mabasag ang ating puso sa harapan ng Panginoon? Brokenness. Kailan mo huling naranasan na ikaw ay totoong durog na durog sa harapan ng Panginoon dahil sa iyong kasalanan? A lot of us have never truly been broken before the Lord, and that is why we are not growing. Yung routine na ginagawa po natin, ginagawa lang po natin, but because we are not broken in the sight, in the eyes of God, paglabas natin ng church, ganun pa rin tayo. Walang pagbabago. Walang nangyayari. Sapagkat hindi natin itong naranasan ang Panginoon. Brokenness refers to a state of deep humility and repentance, where a person is aware of his sinfulness and inadequacy, leading them to turn to God in desperation for grace and mercy. Gusto pong basahin po natin ang ating text for tonight. The classic example of brokenness that is in Psalm 51. The prayer of David. Samahan niyo po akong basahin. Psalm 51. David said, "Be gracious to me, O God, according to your loving kindness. According to the greatness of your compassion, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgression, and my sin is ever before me. Against you, you only, I have sinned and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in my sin, or in sin, my mother conceived me. Behold, you desire truth in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness. Let the bones which you have broken rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your spirit from me.
Restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will be converted to you. Deliver me from blood guiltiness, O God, the God of my salvation. Then my tongue will joyfully sing of your righteousness, O Lord. Open my lips, that my mouth may declare your praise. For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You are not pleased with burnt offerings, for the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. By your favor do good to Zion, build the wall of Jerusalem. Then you will delight in righteous sacrifices, in burnt offering, whole burnt offering, and young bulls will be offered on your altar. Psalm 51 is a powerful expression of repentance. It is a heartfelt plea for forgiveness from King David. Ito po ay nangyari pagkatapos niya inaknas ang kanyang kasalanan sa Panginoon. Alam po natin ang kasaysayan po niya. Alam po natin yung kasalanan ginawa ni David kay Bathsheba, kay Uriah. Alam ko po, 2 weeks or 3 weeks ago, ito po ay nag-preach sa akin ng pastor. Where the context was in 2 Samuel chapter 11 and chapter 12. Kasi David dapat nasa giyera, pero hindi siya sumama sa giyera during that time. At siya po ay nasa taas ng kanyang palasyo. At sa kanyang pagmamasid ay nakita niya sa babaeng naliligo ng Bathsheba. At nakita niya ang ganda ng babae na yun. At kanyang pinatawag. At siya ay nagkaroon ng unayan sa babae. At pagkatapos ng maraming panahon sa unayan na yun, if I'm not mistaken, hanggang sa matapos yung gera, dumating yung asawa ni Bathsheba, who is Uriah. Alam ni David na mayroong naganap sa pagtatalik na yun. At pilit niya na pinapapunta si Uriah upang sipingan niya si Bathsheba to justify yung ginawa niya kay Bathsheba. Subalit ang tugon ni Uriah, kung kanyang loyal soldier, hindi ko po yung magagawa manahali. Habang naikitigmaan lahat, hindi mo kaya makipagsipin sa akin may bahay. And yet, one more time, another chance, ibinigay ni David. Hindi pa rin niya pinadala si Uriah sa gera. Ito ay kanyang sinubukan pa rin na ito ay umuwi sa kanyang tahanan upang sipingan si Bathsheba. Ay yan, hindi pa niya ginawa. Hanggang si David ay gumawa ng paraan. Tinawag niya ang kanyang general at sinabi niya, ilagay mo si Uriah sa front line ng gera upang siya ay mamatay. Yung kasalanan na ginawa ni David, alam po natin yun, magmula sa kanyang pakikiapit kay Bathsheba hanggang sa pagpaplano sa kamatayan ng asawa ni Bathsheba ay hindi nalingid sa Panginoon. And you know what, mga brothers and sisters, it took David year, if I'm not mistaken, mahigit 1 taon na nasa kanyang kasalanan na yun. Hanggang na isulat ang Psalm 51 na siya yung bilang tao sa Panginoon. Binasag ng Panginoon ang kanyang puso. Binasag ng Panginoon ang kanyang puso.
At doon lamang nagsimulang makaroon ng totoong panunumbalik si David sa Panginoon. Spiritual growth starts in brokenness to sin. And brokenness is the appropriate response to sin because of what sin does to us. It scars us. It stains us. Sa bawat paggawa natin ng kasalanan, yan po ay nagsisilbing mantsa sa atin. Yan po ay nagsisilbing peklat sa atin. At nandiyan dyan sa atin palagi. Hindi nawawala. May nagsabi sa akin, Pastor, di ba sabi ng scriptures, as far as the west, as far as the east from the west. Naalala po yung verse na yun? Kahit tayo pinatawad ng Panginoon, it is true. Pinatawad tayo ng Panginoon. Pero hindi natin makalimutan ang kasalanan. Nandiyan pa rin. Let me give an example. Nakalimutan niyo na po ba yung nagkakautang sa inyo? Napunta na sa puto, nakita niya, kilala kita, ikaw yung mautang sa akin. Di ba? How much more ang kasalanan? Meron po isang babae na nagpa-abort. Siya po ay dumaan sa counseling. Ang daming counseling na dinaanan. Nakakalimutan mo rin yan pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, hindi mo na maalala yan, yung abortion niya. Kailangan mo wala yan sapagkat hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. After 1 year, after 2 years, nakakita siya ng isang bata na kasikita at halos yung kanyang anak. Kaya ito na nga aking anak kung hindi ko siya pina-abort. At natulog ang kanyang pagkatao. Hindi niya nakalimutan ang kanyang ginawa. Yan ang ginagawa ng kasalanan. It stains us. It scars us. Kaya nga sa ating pagpunta, sa ating paglapit sa Panginoon, kinakailangan kami maging basag. Alam niyo po, sa edad ko po ito, hindi ko pa rin po maalala, hindi ko pa rin makalimutan yung aking kasalanan nung ako po ay grade 1. Hindi ko makalimutan ang aking ginawang pamumupit. Hindi ko makalimutan ang aking pagsisinungaling. At dahil hindi ko makalimutan yung nagkakautang sa akin. Haalala ko sila. Ang Lord, who is all power, all knowing, meron siya kapangyarihan na kalimutan, ginawa ng kasalanan natin. Kalimutan ang gusto natin, pero ang tao, hindi tinanggal sa atin yun. Bakit? Bakit hindi tinanggal ang memories ng kasalanan sa atin? You know what? If you could forget your sin, you could never testify of the goodness of God. Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ako mapapatawad. Ang tindi ng kasalanan ko, ang tindi ng ginawa ko, hindi ko makalimutan. But because of God's grace, but because of God's mercy, pinatawad ako ng Panginoon. Yung po yung nagagawa nun. God gives us the gift of the memory of our sins so that
It continues to remind us of His consequences. He uses that to urge us, to correct us, to call us to repentance, to call us to brokenness, so that we could testify that God is full of mercy, full of grace. Isipin mo, pag nakalimutan ng tao ang kanyang kasalanan, paano niya mapapasalamatan ng Panginoon? We couldn't rejoice in our victories if we couldn't remember. We couldn't see growth that the Spirit has produced in us if we couldn't remember. Brokenness over our sin is appropriate because our sin is an affront, an insult, an offense to a holy God. Yun lamang ang angkop na tugon sa kasalanan, sapagkat tayo ay nagkakasala sa Diyos ang lumikha ng bagay. Sabi ni David, against you only I have sinned and done what is evil in your sight. Not to Bathsheba, not to Uriah, but to you only, O God. Spiritual growth starts in brokenness to sin. Not only is sin affront or an insult, an offense to a holy God, but sin is a hindrance to the true worship of God. Brokenness is an appropriate response to sin, because sin is a hindrance to the true worship of God. True worship of God. Alam niyo po, minsan nangusap ang Panginoon in the book of Isaiah. When God Himself rebuked Israel, ang sabi ng Panginoon, let me read this. In Isaiah chapter 1, verse 10 to 18. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear to the instruction of our God, you people of Gomorrah. What are your multiplied sacrifices to me? Says the Lord. I have had enough of burnt offerings, of rams and the fat of fed cattle, and I take no pleasure in the blood of bulls, or lambs, or goats. When you come to appear before me, who requires of you this trampling of my courts? Bring your worthless offerings no longer. Incense is an abomination to me. New moon and Sabbath the calling of assemblies. I cannot endure iniquity in the solemn assembly. I hate your new moon festivals and your appointed feasts. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. So when you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Even though you multiply your multiplied prayers, I will not listen. Ito po sinasabi ng Panginoon. Anuman ang ating pagsigaw, anuman ang ating pagpadyag, paglundag, anuman ang ating kahit wala na tayong boses, hanggat mayroong kasalanan sa puso ng isang mananampalataya, nakatikip ang mata ng Panginoon, nakatikip ang tenga. Brokenness is the only appropriate response to sin, not to wallow in it. Because the beauty in this picture is that David was crushed under the weight of his sin, but God doesn't keep him there. It's only there that he is able to worship rightly. It is not only for you to feel bad
It's the place where you understand the magnitude of God's grace and mercy. It's where you begin to grow in God, in His goodness, in His mercy, in His love, His loving kindness. Doon mo lamang mararanasan ang lutong grasya at awa ng Panginoon kapag ang puso mo ay lugmok at basag na basag sa harapan ng Panginoon dahil sa iyong kasalanan. Doon mo lamang maranasan ang totoong panambahal sa kanyang presensya. David said, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Doon lamang totoong magsisimula ang inyong tunay na paglago sa pananampalataya sa Panginoon. You may have everything. You may learn many things about God, about the Scriptures. Pero hanggat hindi mo unang tinudurog ang puso mo at nilalagag sa Panginoon ang iyong kasalanan upang ito ay kanyang linisin, gawin mo silang muli ang iyong puso, hindi magsisimula ang iyong paglago sa pananampalataya. Let's pray. Tunay po, Panginoon, na ito po ang kailangan ng iyong mga anak. Ang kami ay magkaroon ng isang puso na totoong basag sa iyong harapan. Ang aming tugon, Panginoon, at angkop at tugon lamang dahil sa aming mga kahinaan, dahil sa aming mga pagkukulang, dahil sa aming mga kasalanan. Alam namin, Panginoon, na pag kami, Panginoon, ay wala nang magawa. Kapag kami, Panginoon, ay lumog na, Panginoon, doon ka ikilos sa amin. Doon mo iaangat ang aming mga kamay. Doon mo ipapadama ang iyong awa, ang iyong grasya. Doon namin muli at unang unti-unting mararanasan ang aming paglago sa pananampalataya sa iyo, ang aming paglapit sa iyo, ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, patuloy mo kami tulungan. Patuloy mo kami ilagay sa kalagayan mababa sa iyong harapan. Linisin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hindi kami marapat. Mahina kami, Panginoon. And yet, by your grace, your strength, your love, kami po ay muling tatayo. Kami po ay muling lalakas. Kami po ay muling lalakad. Kami po ay magpapatuloy sa ating paglago at pananampalataya sa ito. We give you thanks, we give you honor, we give you glory. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Amen.